Nako, Kaloy, Anjo, isa rin ba kayo sa picture muna bago kain gang? Si Kaloy, Mami Su, talaga? ako buhay na patunay si Kaloy. Ganun. Ikaw. Ako gutom Grabe na gutom naman, na ako. para namang atake Nagpipicture pa siya Ako ng... talaga, pag gutom na gutom, saka na yung Pati picture. extra rice, pinipicturean niya. Hey, wait lang. Gusto ko lang ng memory. Memory. Yan. What if one day, eto mga kapuso, ang background na ng picture ng pagkain mo, Europe. Iyan talaga, level up nga ang social media feed mo kapag nadayo sa isang Pinoy resto na matatagpuan sa Europe. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Bet mo ba ang view na ito habang kumakain ng tapsilog for brunch? Ang coastal vibes habang nagme-merienda ng turon. Pwedeng-pwede yan sa mga restaurant ng Pinoy chef na si Marvin. Pili ka lang kung saan mo gustong kumain ng pagkaing Pinoy sa Europa, sa Milan, Italy o sa Valletta, Malta. 2016 ang buksan ng Tubong Batangas na si Marvin ang kanyang restaurant sa Milan. Matagal na raw pangarap ni Marvin na magbukas ng Filipino restaurant sa Europe. Sad to say, Filipino food are known as exotic food or madumi or anything. Hindi natin masisisi yung foreigners kasi every time na umuwi yung mga foreigners sa Pilipinas, ang una nating ipapatikim or ipapatry is balut. Yung mga inisaw, yung mga exotic food, kailangang ma-aware ng mga tao. Although very risky kasi nga walang may alam. Mapamilan o Valletta, patok sa mga customer ni Marvin ang chicken inasal. Italian technique, Filipino flavor. So, good thing is, dito naman sa Europe, especially sa Italy, napakaraming Asian food. Kompleto na yan. So, hindi na namin kailangan na pagka may uuwi, magpapadala kami na ganito kasi nandiyan na. Kwento ni Marvin, ang mga Italiano ay healthy eater. Mas gusto raw nila ang sariwa at simpleng mga sangkap. Habang sa Malta ay nag-uumapaw naman daw sa pampalasa, gaya ng herbs at spices. When you stick to the basic ingredients and you play with that ingredient alone, mas na-enhance mo yung lasa. Parang nasanay tayo sa mag-carbo. Pero nung pinakita natin ko yung simple, mas na-appreciate natin. Nasa halos 13 euros o 800 pesos ang isang order nito. Bukod sa rekado at pampalasa, ang vibe ng kanyang dalawang restaurant, kitang-kita raw ang pagkakaiba. So parang may pagka-fine dining gourmet type style. Italians are formal, masyadong yung etiquette nila sa pagkain medyo talagang ibang level. Pagdating dito sa Malta, dito na yung mga naka-shirt lang, naka-sando lang. Bago magkaroon ng sariling restaurant, naging domestic helper, dishwasher at assistant sa kusina si Marvin sa Italy. Nang mabigyan ng pagkakataon, nag-aral siya ng Italian cooking at nakapagbukas ng sariling catering service. Winner din sa mga taga-Europa at ibang turista ang kanilang Lomi Batangas, baby back ribs, adobo, iba't ibang klase ng pansit, ang very social looking na kwek-kwek, kare-kare at lumpiang sariwa. Siyempre, may panghimagas din na buko pandan at bibingka. Dapat alam mo na ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Malta, tinatayang may 12,000 Pilipino ang nagtatrabaho roon. Kaya feeling at home si Marvin tuwing may mga Pinoy na kumakain sa kanyang restaurant sa Malta. Lumalabas yung pagiging Batanggenyo ko. Malakas yung boses, yung loud, yung tawang umaabot hanggang kabilang barangay yan, lumalabas yun. So masaya. Sa bawat platong hinahain ni Marvin sa Italy at Malta, kasabay nito ang pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.